Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako ulit ito, si Tommy. Gaya ng sinabi ko noong nakaraan ay ibabahagi ko naman sa inyo yung iba pang karanasan ng mga kabarangay namin doon sa lugar na kung tawagin ay Phase 5 Housing. Bago muna ang lahat, gusto ko sanang humingi ng pangunawa gawa ng tumagal pa ng higit isang buwan bago ko nasundan yung huling kwento. Naging abala po talaga ako sa trabaho at negosyo. Bukod pa ron, ay nagsasanay rin po ako para sa nalalapit na fun ride at cycling event dito sa lugar namin. Hindi ko na siguro i-describe o isasalarawan yung lugar. Gawa ng kompleto na ito sa unang parte o sa huling kwentong ipinadala ko. Pero para na rin ho sa mga bago lamang tagapakinig, ang Phase 5 Housing po ay isang lumang pabahay na makikita sa barangay namin. Iniiwasan ito tuwing gabi o madaling araw dahil yung lugar ay nababalot ng misteryo at kababalagan. Wala ring gugustuhin pumasok o kahit dumaan man lamang dahil kung titingnan mo nga naman yung buong kabuuan ng lugar na ito, sobra talagang nakakatakot. Gaya ng dati ay hango ulit sa mga tunay na karanasan at pangyayari mga kwentong ibabahagi ko sa inyo. Unahin ko na po yung karanasan ni Mang Pitroy, isang tanod. Nagkaroon noon ng meeting sa barangay. Ang paksa naman ng meeting ay ang seguridad para sa nalalapit na kapistahan. Ang sabi daw kasi, pupunta at makikisaya umano si congressman sa kapistahan kaya dapat daw mahigpit yung seguridad. Sabi ng barangay captain nun ay magpapalagay siya ng checkpoint at ng mga tanod sa lahat ng entry at exit point ng barangay na ito. Isa nga sa mga checkpoint na ito ay nakapwesto malapit sa Phase 5 Housing na yon. Sakto naman na nakatira malapit sa checkpoint na yun itong si Mang Pitroy. Kaya naman matik na isa po siya sa inatasang magbantay dito. Bukod sa kanya ay may makakasama rin siyang dalawang tanod na hindi ko na lamang din papangalanan. 5 araw bago yung pista, nagsimula na sila sa pagbabantay ng checkpoint. Sa gabi madalas yung oras ng duty nila. Mula naman doon sa pwesto nila ay abot tanaw lamang yung buong Phase 5 Housing na ito. Sa unang 2 gabi ay wala rin namang naging problema. Katunayan nga ay sobrang payapa at tahimik din daw yung lugar na ito. Nagagawa pa nga nilang magpalitan sa pagtulog, maglaro ng baraha o dama, at mag-inuman pag nandun sila sa checkpoint na ito. Nung pangatlong gabi na nila sa pagbabantay, madaling araw na nun, mag-isa lamang si Mang Pitroy sa may checkpoint. Nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo at hinihintay yung 2 kasama niyang tanod. Nang biglang naagaw yung pansin niya, gawa ng yung isa sa mga bahay doon sa may housing, ang bigla na lamang lumiwanag. Takang-taka si Mang Pitroy dahil sa pagkakaalam nga niya ay matagal nang walang nakatira doon sa pabahay na yon. Animoy para rin daw may okasyon dahil maraming nagkukumpulang mga tao sa labas ng bahay. Dala marahil ng kuryosidad ay iniwan sandali ni Mang Pitroy yung pwesto niya sa checkpoint at kaagad na pinuntahan yung entrance ng housing na ito. Noong mga panahon na yon ay wala na pong na-assign na gwardya kaya madali lamang na makapasok dito. Tinungo niya kaagad yung bahay. Dito ay mas lalo siyang nagtaka dahil bigla na lamang nawala yung napakarami mga tao. Napaka-imposible nun dahil sa wala rin naman pwedeng mapagtaguan sa paligid. Nagpunta rin sa gilid ng bahay si Mang Pitroy pero wala rin pong tao. Nagpasya na lamang siya na puntahan yung pintuan ng bahay. Mabuti na lang at bukas ito. Dito, may nakita siyang kabaong.
mga bulaklak, maraming kandila. Bale dahil pala sa kandila kaya maliwanag yung bahay na yon. Meron palang nakaburol sa bahay na yon. Habang papasok siya ng bahay ay panay sigaw niya ng tao po. Pero wala pa rin umanong sumasagot nun. Napapunta na siya sa may gawing kusina at bandang likod pero wala ring tao. Nung nakumpirma niya na walang tao sa loob, ay pinuntahan na lamang niya yung kabaong. Titingnan niya kung sino ang nakaburol. Nanlaki bigla ang mata ni Mang Pitroy dahil sa gulat nun. Paano ba naman? Kitang-kita niya yung sarili niya na nasa loob ng kabaong na ito. Kaagad siyang napaatras at mabilis na gumapang yung matinding kilabot sa buo niyang katawan. Kaagad din siyang tumakbo papalayo sa naturang bahay na ito. Sakto naman nung malapit na siya sa may checkpoint ay nakasalubong niya yung dalawa niyang kasamang tanod. Kahit pagod at hinihingal, ay pautal-utal pa rin sinabi ni Mang Pitroy yung mga nakita niya dun sa dalawang yon. Ha? Ano ka mo? May kabaong tapos ikaw yung nasa loob? Eto ka nga't kausap namin, oh. Tigil-tigilan mo na nga kasi yung pagbabasa mo ng nakakatakot. Kung ano-ano tuloy nakikita mo. Sabi ng isang tanod. Siya nga naman, Pitroy. Di ba matagal nang walang nakatir dun sa pabahay na yan? Nananakot ka lang ata eh. Sabi naman ng isa. Hindi nga ako nananakot. Totoo yung sinasabi ko. Sige, ganito na lang. Samahan niyo ako. Puntahan ulit natin yung bahay. Papatunayan ko yung sinabi ko. Sagot naman ni Mang Pitroy. Nagkatinginan muna yung dalawang tanod bago nagpasya na samahan itong si Mang Pitroy. Pagdating sa naturang bahay ay laking gulat ni Mang Pitroy dahil sa hindi na ito maliwanag. Kagad naman din silang pumasok. Dito ay wala na silang makitang kabaong, bulaklak o kahit na kandila man lamang. Inisa-isa din nilang buksan yung mga kwarto pero wala rin kahit anuman sa loob. Ilang sandali pa ay nagpasya na po silang tatlo. Nalisanin yung bahay na yon. Habang naglalakad pabalik doon sa checkpoint ay walang sawang kantsawan, tawanan, biruan at asaran yung narinig ni Mang Pitroy sa dalawang kasamang tanod. Biro pa nga ng isa, tigil-tigilan na daw ni Mang Pitroy yung pag-iinom ng lapad na yung chaser ay syoktong. Tawanan ulit. Hindi na halos kumikibo si Mang Pitroy. Panay kamot lamang din siya ng ulo niya habang iniisip kung paano at bigla na lamang nawala yung mga nakita niyang yon. Nung sumunod na gabi, yung dalawang tanod naman po yung napapunta doon sa may housing na yon. Ang nangyari kasi, dumaan si Kagawad doon sa checkpoint at nakiusap na tulungan siya sa paghahanap ng nawawalang kambing. Baka daw nagawi ito sa loob ng pabahay. May mga makakapal na damo sa may bandang dulo ng housing na ito. Doon madalas pinapastol ni Kagawad yung mga alaga niya. Minsan nga daw ay may pagkakataon na nakakapasok yung mga alaga niya sa loob ng pabahay na ito. Marahil, ganun daw ulit yung nangyari noon. Si Kagawad at yung mga kasama niya ay doon pupunta sa may likod ng housing. Yung dalawang tanod naman ay maghahanap sa loob. Halos lahat ng parte ng pabahay ay napuntahan na rin nila. Pero wala silang makitang kahit anumang hayop nun. Nung napagod na sila sa paghahanap, ay nagpasya na silang bumalik na lamang sa may checkpoint. Habang naglalakad, bigla silang natigilan. Paano ba naman? Meron silang nakitang bulaklak o korona ng patay sa gitna ng daan. Sa tabi nun, ay merong isang babaeng nakaputi. Halatang halata yung pagkaputla ng braso at mga kamay nito. Yung suot naman ay animoy parang maduming puti kung titingnan. Hindi rin maaninag yung mukha dahil bukod sa nakayuko ito,
ay natatakpan din po ito ng mahaba at itim nitong buhok. Parang bagong ahon lamang ito umano sa tubig dahil basang-basa yung buong katawan nito. Sa punto na yon, batid na ng dalawang tanod na parang hindi na tao yung nasa harapan nila. Kahit ganon ay naglakas loob pa rin yung isa sa kanila na magtanong na, "Sino ka? Bakit nakaharang ka sa daan? Tinatakot mo ba kami?" Sa halip na sumagot, ay bigla na lamang daw tinulak ng babae yung bulaklak o yung korona ng patay. Kasabay ng pagbagsak nito sa lupa, ay bigla ring pagkawala nito. Sobrang gulat umano ng dalawa pagkawala ng babae, Sir Seth. Kaagad silang napaatras at patakbong umalis sa parte na yon. Sa kagustuhang mabilis na makaalis sa loob ng pabahay, nagpasya silang akyatin yung bahagi ng pader. Yung nga lang ang hindi nila alam ay sa taas nun ay merong nakalagay na kinakalawang at matutulis na barbed wire. Dahil nga doon, bukod sa pagkasabit ay punong-puno rin po yung katawan nila ng gasgas, galos at sugat nun. Bukod pa rito ay hindi maganda yung pagkahulog nila sa kabilang parte. Ang nangyari tuloy ay paika-ika silang naglakad pabalik doon sa checkpoint. Kaagad din naman silang sinalubong at tinulungan ni Mang Petroy. Pagkatapos linisin yung mga sugat ay humingi ng tulong si Mang Petroy sa iba pa nilang kasamang tanod na ihatid na yung dalawa sa kanika nilang tahanan. Nung sumunod na mga gabi ay hindi na po nagawa ng dalawa na bumalik sa pag-duty noon. Bukod kasi sa apdi at kirot na natamo nilang sugat ay masakit din yung likuran at tadyang nila. Bunga na rin ang masamang pagkabagsak doon sa may pader. Sunod na karanasan. Karanasan naman po ito ng kabarangay namin na si Jepoy at ng mga kaibigan niya na sina Pitong at Noli. Papunta sila noon sa isang paliga ng basketball sa may covered court, doon sa kabilang purok. Bale, sosuportahan po nila yung isa nilang tropa na naglalaro sa isang kupunan sa paliga. Sakay naman nila papunta doon ay isang maliit na scooter. Gaya ng inaasahan, sobrang dami ng tao. Sakto din kasi na championship yung laro. Naging maswerte naman po yung kupunan ng katropa nila dahil ito din po yung nag-champion nun. Bandang 11:00 ng gabi nang natapos na yung awarding at oras na ng uwian. Sa bandang gilid ng covered court, pinarada nila yung scooter. Bali yung gagawin nila, iikot sana para hindi nila masalubong yung mga taong papauwi. Halos kakasakay pa lamang nung tatlo sa scooter nang bigla na lamang may nagsisigawan at nagkakagulo at meron ding mga nadadapa nun. Napagtanto nila na sa parting unahan ay meron palang nagaganap na riot. Hindi na rin nila magawang umikot para sana makaiwas dahil sobrang gulo na rin talaga. Ang ginawa ni Jepoy na siyang may hawak ng manibela nun ay dinerecho na lamang niya yung scooter doon sa mga nagrarayot. Hindi na niya alintana yung mga nagliliparang mga bato, bote, plastik na upuan at Indian pana mula sa magkabilang panig. Panay din yung iwas niya dito. Walang ano-ano. Hindi sinasadyang nabunggo po nila yung isa sa mga nagrarayot. Halatang napuruhan ito dahil sa hindi ito kaagad na makatayo. Kasunod nun ay sila naman yung pinunteriya ng mga kasama nung nabunggo nila. Sila yung pinagbabato at hinahabol ng mga ito. May isang makipot at hindi simentadong daan ang biglang nilikuan ni Jepoy. Hindi niya kabisado kung saan papunta yung daanan na yon at ang tanging nasa isip lamang niya nun ay makaiwas doon sa naghahabol sa kanila. Napagtanto din nila hindi kalaunan na yung dulo pala ng daanan na yon ay tatagos pala sa isa sa mga entrance ng Phase 5 housing. Alam naman po ng tatlo na talagang nakakatakot ang lugar na yon. At marami na silang naririnig na nakakatakot na kwento sa lugar pero sa punto na yun ay wala na silang ibang pagpipilian kundi dumaan doon.
Kesa naman abutan sila at mabubog pa ng mga naghahabol sa kanila, di ba? Dahan-dahan lamang yung takbo nila habang papasok. Sa punto daw na yon, ay matinding kilabot daw talaga yung naramdaman ni Jepoy. Sino ba namang hindi kikilabutan dadaan ka sa isang parang subdivision na puro haunted house. Dumagdag pa sa kilabot na nararamdaman niya ay pag naaalala niya yung mga nakakatakot na kwentong narinig niya mula sa iba pa niyang kaibigan at kabarangay na may karanasan sa housing na yon. Diretso lamang yung tingin niya sa daan at ayaw talaga niyang tingnan yung paligid. Isa rin sa nagpapahirap sa kanila ay ang mayat mayang pagdaan sa malulubak na daan at yung parteng maputik at bahain. Nasa kalagitnaan na sila ng housing nang bigla na lamang meron siyang narinig na lumagotok nun. Kasunod nun ay dahan-dahang pagtigil ng sakay nilang scooter. Kaagad din naman silang bumaba para tingnan yung problema. Dito nga ay nakita nilang naputol pala yung kadena ng scooter. Ang nakamalas pa ay doon pa talaga sila tumigil malapit sa isang lumang bahay. Ayaw tingnan ni Jepoy yung bahay dahil sa animoy may mga matang nakatingin sa kanila mula doon sa loob. Sinubukang ikabit nila Pitong at Noli yung kadena gamit yung alambre na nasa compartment na scooter. Si Jepoy naman yung taga-ilaw doon sa dalawa gamit yung lighter. Nasa higit 5 minuto pa lamang sila sa ganoong sitwasyon nang bigla na lamang may narinig itong si Jepoy na animoy umiiyak na boses babae. Kaagad siyang napatayo sabay tingin sa paligid nun. Nawala din naman kaagad ito. Maya-maya pa, narinig ulit ito ni Jepoy. Yun nga lang ay hindi niya alam kung saan banda yung umiiyak na yon. Dito na niya tinapik si Pitong. Sabay sabing, "Mga tol, naririnig niyo ba yon? Parang may umiiyak Nakakatakot yung boses, tol." "Ha? Meron ba Wala namang kaming naririnig Teka, huwag ka namang manakot yun, tol. Alam mo namang matatakutin ako Sabi bigla ni Noli. "Ikaw talaga. Paniwalang paniwala ka naman numero 1 tong si Jepoy sa kalokohan. Lapit mo na nga lang yung ilawan, tol, para mabilis tayong matapos dito." Sabi naman ni Pitong nun. Kaagad din namang ginawa yun ni Jepoy. Binaliwala na rin hindi kalaunan ni Jepoy yung naririnig. Sa isip daw niya nun ay marahil guni-guni lamang niya ito. Bigla na rin kasing tumigil yung pag-iiyak matapos nun. Patapos na sila nun at ipipwesto na lamang yung kadena. Bigla ulit tumayo si Jepoy para tingnan yung paligid. Dito, napansin niya na lumabo bigla yung lugar. Napagtanto niya na nagkakaroon pala bigla ng makakapal na hamog doon. Unang beses makakita ng ganoong kakapal na hamog ni Jepoy. Napansin na rin ito nila Pitong at Noli. Dahil nga sa hamog ay mas lalo tuloy naging nakakatakot tingnan yung buong housing na ito. Walang ano-ano. Mula sa dulong parte ng daan ay may natanaw silang figura ng babae na may kasamang bata. Nakabelong itim yung babae habang doon naman sa kaliwang kamay ay may hawak itong kandila. Sa punto na yon, medyo nabuhayan ng loobing tatlong magkakaibigan. Sa wakas nga daw ay meron na silang nakitang tao noon. Pero tao nga ba? "Mga tol, ang tapang ng ali Akalain mo dito pa talaga dumaan sa housing. Kasama pa ata yung anak niya," sabi ni Pitong. "O nga, pag ako niyan siguro hindi talaga ako dadaan sa nakakatakot na lugar na to. Lalo na kapag ganitong alanganing oras, nako," sagot naman ni Noli. Pagkatapos sabihin ni Noli yon, ay bigla na lamang umanong nagkatinginan yung tatlong ito.
para bang napagtanto nila bigla. Oo nga naman. Sinong tao ang gugustuhin dumaan sa nakakatakot na lugar na yon? Lalo na pag ganoong alanganing oras. Gayunpaman ay nagpasya na lamang yung tatlo na abangan na lamang yung alin na ito. Bali magtatanong na rin sila kung saan yung pinakamalapit na palabas sa housing na yon. Dahil sa dala nitong kandila, kahit malayo ay kita pa rin yung maamong itsura ng ali, pati na yung kasama nitong bata. Yun nga lang, Sir Seth. Habang papalapit ito, biglang may napansin yung tatlo. Dahan-dahan kasi ay nag-iiba yung itsura ng dalawa. Mula sa maamong mga mukha nito, hanggang sa unti-unting kumulubot yung mga mukha nila. Bigla na lamang din nanuyo ang mga yon. Hanggang sa nung papalapit na nga ay naging itsurang bungo na po yung dalawa. Naaagnas, malalalim na yung mga mata at animoy, parang lumulutang na lamang umano yung galaw ng dalawang yon. Isa pang nakapanindig na balahibo ay rinig na rinig umano nila yung pag-iyak ng mga ito kagaya ng narinig ni Jepoy. Nakakapangilabot yung boses na animoy, galing sa ilalim ng lupa yung tunog. Dali-dali na ring sumakay yung tatlo sa scooter at mabilis din itong pinatakbo. Hindi nga katagalan ay abot tanaw na nila yung isa sa mga arko ng exit ng pabahay. Yun nga lang, bigla ulit lumagotok yung scooter at naputol pala ulit yung kadena nun. Dali-dali namang inayos yun nila Pitong at Noli. Si Jepoy naman ay panay tingin sa likuran nila. Tinitingnan kung nakasunod na nga sa kanila yung nakakatakot na ali at yung bata na yon. Nang walang ano-ano. Psst! 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 Malakas yung pagsitsit na yon. Naririnig din ito nila Pitong at Noli. Natukoy naman nila na yung sumitsit ay mula pala sa loob ng isa sa mga lumang bahay. Walang ano-ano. Bigla na lamang may kung anong tumalbog papalabas sa naturang bahay na yon. Nagpatalbog-talbog ito na aakalain mo na isang bola ng basketball. Gumulong ito sakto papunta kina Jepoy. At nung tingnan nila itong mabuti, hindi ito isang bola, kundi ulo ng tao. Nakadilat yung mga mata nito habang yung ngipin naman, animo ay nakatawa, nakabungis-ngis. Dito na nga sila nagkanya-kanya ng takbuhan. Iniwan na rin nila yung scooter sa punto na yon. Kahit na may kalayuan pa ay tinaga talaga ng tatlo na tumakbo, makalagpas lamang doon sa arko ng exit. Paglagpas nga ay dali-dali silang naghanap ng kalsada. Nung nasa kalsada na sila ay muntikan pa silang mabangga ng isang pampasaherong jeep na noon ay pagarahe na. Mabuti na lamang at kakilala ni Noli yung driver ng jeep na yon. Nakiusap ito na baka pwedeng ihatid silang tatlo sa bahay nila Jepoy. Doon na rin sila lilipas ng magdamag. Takang-taka yung driver kung bakit namumutla yung tatlo. Naikwento din naman kaagad ni Jepoy yung mga karanasan nila doon sa mga pabahay na yon. Nung mag-umaga, binalikan ulit ng tatlo ang naiwang scooter sa may pabahay. Hindi na nakakatakot kasi nga maliwanag na yon. Hinatak din nila yung scooter pabalik dun sa bahay nila Jepoy. Gaya ng inaasahan, katakot-takot na sermon yung napala ni Jepoy mula sa tatay nila. Napag-alaman kasi na tinakas lang pala niya yung scooter na yon. Nadamay rin sa sermon sina Pitong at Noli nun. Nangako na lamang si Jepoy na hindi na niya ulit itatakas yung scooter. At sa susunod ay hindi na talaga siya dadaan sa may Phase 5 housing na yon.
Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gustong magpa-shoutout, i-message nyo ako sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? So ito, shoutout sa mga bago tsaka nag-renew ng membership nila sa Centennial natin. Unahin na natin sila. Salamat sa bago, Jerilyn Ijao. Happy 1 month Angel Ashanti Shin. Happy 2 months Yvonne Bello. Happy 3rd Moy Moy Salahudin. Happy 4th Angela Sumugat and Leah Baer. Happy 5th Mards B. Happy 8th Rotsel Makiling. Happy 9th Milo and Jocelyn Sandaga. Happy 10th Art Alonsagay. Happy 11th Maricar M. Happy 12th Shalomit Timbal. Happy 16th Michelle Cedron. Happy 17th Random. Happy 18th Ephraim S. and Hiraya. Happy 19th Dian Peralta. Happy 20th Widmart Soriano and happy 27th Miss Sarah Jane Drumal. Maraming salamat sa mga nag-message naman. From Lawas, Michelle, good morning po sir. Pwede po bang pa-shoutout ang mga anak kong nag-aagawan sa cellphone pag makikinig sa channel nyo? Sina Iya, Raven at si Suyang, paborito po nila pag kayo po ang nagna-narrate. Salamat. Sir, pa-shoutout po ako sir sa asawa kong sabungero na mahal ko na si Randy Colingasyon. From Nilan Alcantara. From Darius Roquero. Magandang araw po sa iyo, sir. Pa-shoutout po sa nangyanggaw sa amin na si Maru Manrique. Lagi po aming nakikinig habang nagtatrabaho. Sobrang galing niyo po mag-narrate. Crush ka po ng katabi ko, more power. And salamat po. Thank you. From RH na. Orona. Mapagpalang gabi, sir. At pa-shoutout sa mga taga-Saitel Technopoint. Marami pong salamat. Pakasama na rin po sa shoutout request si John Paul Canalaita na mag-iingat palagi at laging tandaan na may nagmamahal sa iyo kahit malayo tayo sa isa't isa. Next. Natapos ko na pong mapakinggan lahat ng upload nyo. More power sa channel. Thank you. From Thady B. Mahaguway. Pa-shoutout sa anak ko na si Ayen Teris na magdadaos ng ika-7th birthday sa November 17. Silent listener simula nung lockdown. Araw-araw kong nakikinig habang nag-work dito sa bahay. Thank you, sir. Thank you then. From Jomel Tan Toledo. Sir, paglit naman ng belated happy birthday and belated happy 2nd anniversary noong October 30th at 29th sa wife ko na si Diana Toledo na palagi nakikinig sa mga kwentong katatakutan mo. Hindi na tuloy siya makapag-CR sa madaling araw. Takutin mo, sir. Salamat po. Thank you. Pasama sa shoutout, Sir Robert G. and Pipoy Gatapia at yung Team Luxury Wax Car Care Product. Salamat and God bless. Thank you. Good morning, night, Sir Seth. Pa-shoutout po ako. Shoutout po yung nakaraan. Mali yung name ng asawa ko. Josie Lindo po. Not Jocelyn Lindo. Pero kinilig po siya. Salamat ito po, sir. Pa-shoutout. Next upload, pa-shoutout sa wife ko na si Josie Lindo na nakikiride sa pakikinig ko every night. Pampatulog po kasi namin yung kwento mo. Thank you. From Yaj Oite. Sir, pasensya na po. Pero pa-shoutout naman po. Nagtampo po kasi yung iba ko mga kasama. Akala po sila Ma'am Abby lang ang nayanggaw ko. Buong opisina na po pala namin. Sila Ma'am Jen, Ma'am Jasmine, Ma'am Abby, Ma'am Rochelle na gusto na din magbahagi ng kwento niya tungkol sa aswang. Ma'am Princess, Ma'am Aisa kahit hindi niya naiintindihan kung bakit gusto namin ng aswang. Si Ma'am Lisa na walang choice kundi makinig kasi naka-loudspeaker. Si Sir Byron, dati music ang narinig sa office. Ngayon mga kwento na ni Thelma from Mafe. Salamat po sa inyo dyan. Hello Sir Seth, magpapabati po sana ako ulit. Thank you nga po pala at naiyak ang aming ina sa pagbati nyo noong nakaraan. Pabati po sa aming napakasipag na haligi ng aming tahanan na si Nico Escamillas. Happy 34th birthday, we love you, ng mga bata from Bianca. Hello po sir, happy birthday. Hello sir, God bless always pa. Shoutout naman po sir sa mga kwento ni Thelmo. I'm Rona, working from Saudi Arabia. Halos araw-araw po nakikinig ako sa mga kwento mo. Favorite ko po yung ang bakod ni Lola. 4 times silang pinakikinggan at ang bodyguard kong aswang. Pag-reach sa Mama Lilia at Papa Reynaldo ba o Reynaldo ko? Miss ko na kayo at sa anak ko na si Rainiel Aral Kaige at sa jowa ko, Chats sa Ule, love lot sa inyong lahat. Thank you from Rainy Bell. Thank you din po. Ilang mga kagiling, maraming salamat sa inyo. Happy Monday.